pa naman may nagtatapat na sa iyo. Sa pagkatahimik mong iyan, paano naman magkakagusto sa iyo ang sinumang babae? Lilan, gusto kita. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka sa akin? Isang kaway ko lang ng daliri ko. Pila-pila ang magagandang babae na gustong magpakasal sa akin. Ang lakas naman ng hangin mo, akala mo naman kung sino ka. Sinabi mo pa, nakakita na ako ng makakapal ang mukha, pero hindi ganyan kakapal. Kian, galit ka ba sa akin dahil lang sa kaklase mo na iyan? Akala ko pa naman tumatalino ka na. Ang manhid mo pa rin pala talaga. Binigyan ka niya oksi ng coke, kahit hindi mo gusto. Hindi mo naman dapat tinanggihan ng harapan. Sobrang nakakaapak naman ng pride iyon. O ano sa tingin mo ang dapat kong ginawa? Siyempre tanggapin mo muna. Simpleng magandang asal lang iyan. Sa tingin mo ba, ang pagbibigay niya sa akin ng coke, ay para lang talaga makabawi sa libreng kain na isang beses? O gusto lang niyang gamitin iyon na pagkakataon, para mapalapit pa sa akin? Siya, wala naman siyang sinabing gusto kanya. Huwag kang ang assuming. Hindi naman ako tanga para hindi maramdaman iyon. May matino bang babae na tatawagin ka agad na kuya sa unang pagkikita pa lang? Pero hindi mo ba pwedeng tanggihan siya sa mas maayos na paraan? Kian. Sa edad nating ito, dapat doon lang tayo sa kung anong nararapat sa atin. Ang pinakamahalagang tungkulin natin ngayon ay ang mag-aral. Kaya pala kung ano-ano pang sinasabi mo ng paligoy-ligoy. At ang dami mong daldal, takot ka lang na makipag-boyfriend ako sa school. Juan, kahit si mama hindi ganyan kamakitid ang utak na tulad mo. Paano namang hindi ako magiging ganyan? Noong nakaraang buhay ko, nakita ko mismo sa sarili kong mga mata kung paano ka. Mula sa pagiging honor student naging isang pasaway na rebelde. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit yan sa buhay na ito. Nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. Hindi naman kita pinagbabawalan. Pwede ka nang makipag-date pag-apak mo sa kolehiyo. Pero dapat ang mapipili mo ay, dadaan muna sa akin para masigurado ko. Magkokolehiyo na ako at nasa tamang edad na. Kaya huwag mo na akong pakialaman. Kapag sumobra ka, hindi ko na kukunin ang ibinibigay mong baon. Sige na nga, dahan-dahan muna. Kailangang dahan-dahang gabayan ang batang ito. Ito ba ang tinatawag na stock? Halika rito bilis, tingnan mo ito. Totoong pera ba ito? Paano naman ito magiging peke? May pera na ako. Bibigyan ko kayo ni Kian ng magandang buhay. Masaya lang talaga ako. Hindi ko akalaing magiging ganito kaasensado si Juan. Mag-aaral din po ako ng mabuti, para kumita ng maraming pera at maalagaan kayo balang araw. Mabuti naman, magiging maayos din ang buhay nating mag-iina. Kuya, talaga bang? Ililipat mo sa pangalan ko ang bahay. Siyempre naman, kung hindi, bakit ko pahihilingin sa iyo na kunin ang dokumento ng pamilya kay mama? Kuya, paano kung sa pangalan na lang ni mama natin ilipat? Hindi pwede. Kapag nalaman ni mama, tiyak na sisermonan niya ako ng husto. Pero hindi naman tamang sa akin mo ilipat. Mabait at masunurin ka naman nitong mga nakaraang araw. Kaya premyo mo ito. Sa susunod, bibigyan pa kita ng mamahaling kotse at malaking mansyon. Pero sa isang kondisyon, alam ko na. Makinig sa iyo at makinig kay mama. Tandaan mo. Sa mundong ito, kami lang ni mama ang hinding-hindi magpapahamak sa iyo. Ang tanging hangad lang namin ay ang mapabuti ka. Nandyan na pala kayo, iho. Nandito na rin si Boss Lee na may-ari ng bahay. Pasensya na po. Ngayon lang po kami nakapunta pagkatapos ng klase. Pasensya na kung pinaghintay namin kayo ng matagal. Kakarating ko lang din naman. Sigurado ka ba talagang bibilhin mo ang bahay ko? Siyempre naman. Kung hindi, bakit pa kami pupunta rito ng kapatid ko? Nasabi naman siguro sa iyo ni Manager Wang, di ba? Pinakamababa na ang 320,000. Opo, kung 320,000, sige, 320,000. Walang problema. Bakit ba ang dami mong tinatanong? Nag-aalala ka ba na baka wala akong pera? Huwag kayong mag-alala, nandito ako ngayon para magbayad. Ate Wang, paano po ang proseso? Hindi po. Pumirma muna tayo ng kontrata. Pakibigay po sa akin ang idnyo. Huwag po ang sa akin. Sa kapatid ko po ipapangalan ang bahay. Ako lang po ang magbabayad. Sabi ko naman huwag na, pero mapilit talaga si kuya na ilipat sa pangalan ko. Sige po, akin na lang po ang id ng kapatid nyo. Ipiprint ko muna ang kontrata. Ita-transfer ko na lang po diretso sa inyo. Pwede po, di ba? May kontrata at resibo naman kaya walang dapat ipag-alala. Walang problema. Pipirma na ako. Siyempre naman, para sa iyo talaga ang bahay na ito.
Ate Wang. Para sa mga susunod na proseso ng paglipat ng pangalan, pakisuyo na lang po na samahan ang kapatid ko. Huwag kang mag-alala, trabaho ko naman talaga ito. Kian, kapag may problema, tawagan mo ako gamit ang cellphone ni Ate Wang. May pasok ka pa, di ba? Ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga. Huwag kang mag-alala he. Sigurado akong maililipat ko ng maayos ang bahay. Sa pangalan ng kapatid mo. Na si Kian. Ayos na ba ang lahat doon sa bahay? Opo. Nasa akin na ang titulo at mga susi. Kian, simula ngayon sa pagpasok at pag-uwi mo sa paaralan araw-araw. Kailangan mong sumabay sa kuya mo. Huwag kang hihiwalay sa kanya kahit isang hakbang. Araw-araw naman talaga akong sumasabay sa kanya eh. May nangyari ba? Nabalitaan ko kasi ngayon na may isang grade 11 na babaeng estudyante rito sa barangay eh. Ang tumalon sa gusali at nagpakamatay. Bakit naman kaya maayos naman ang lahat? Sabi nila kagabi raw pagkatapos ng klase. Habang pauwi siyang mag-isa, ay hinarang siya ng ilang mga tambay at, "Ma, lumipat na tayo ng tirahan at umarkila ng ibang bahay." Nga ma, ilang beses ko na ring nakikita sa kanto ang mga yaon. Mga tambay na nakahubad ang pantaas. Marunong na rin kumita ng pera si kuya ngayon. Lumipat na tayo sa mas maayos na lugar. Naku! May ilang libong dayo rito sa baryo natin. Siguro naman hindi mangyayari sa atin iyon. Ma, bago mangyari ang panganib akala ng lahat ay ligtas sila. Pero kapag nangyari na huli na ang lahat para magsisi. May pera naman ako ngayon. Maghanap tayo ng subdivision na may gwardiya. Para naman mapanatag ang loob mo. Kaso may ilang buwan pa bago matapos ang kontrata natin sa bahay na ito. Paano kung hindi ibalik ng may-ari ang deposito natin? Kahit hindi na ibalik kailangan pa rin nating lumipat. Kaligtasan ang pinakamahalaga. Parang kayong dalawa ngayon ay masyadong nagkakaisa. Nagsasabuatan na kayo para kumontra sa akin. Hindi po namin magagawang kumontra sa inyo. Siyempre kaligtasan muna ang una, di ba? Ang pinaka-importante doon. May pera na ako. Araw-araw sa stock market. Mga daan-daan hanggang 1,000 piso ang kinikita ko. Sa isang maayos na subdivision, 5,000 lang ang upa sa isang taon. Kaya ko yung kitain sa loob lang ng isang linggo. Ganoon ka ba kalakas kumita sa stock market? Siyempre naman, magandang-maganda ang takbo ng stock market ngayon. Kahit nakapikit ka ay kikita ka talaga. Sige na nga. Titingin ako sa mga susunod na araw, kung saan may paupahang bahay. Huwag na po kayong mag-abala, ahente ng bahay ang pamilya ng kaklase ko. Ako nang bahala na magpaganda sa bago nating bahay. Makaya naman ni kuya yan. Nakakakuha nga siya ng ganyang kalaking pera. Sisi na lang sa kanya ang umupa ng bahay. O CJ, sa iyo ko na ipapaubaya ito. Pero kapag nakahanap ka na ay huwag ka munang magbayad agad. Hintayin mo muna akong makita at masigurong walang problema bago magdesisyon. Ma, tingnan mo po, ito po ang kwarto ninyo. Hawakan ninyo po ang kutson kung gaano kalambot. Juan, bakit mo binuksan ang aircon? Sayang sa pera, titingin lang naman tayo saglit at aalis na agad. Okay lang po yan ma, basang-basa na po kayo ng pawis. Tutal sa atin din naman mapupunta ang bayad sa kuryente pagkatapos. Dahil nagustuhan ninyong dalawa, dito na nga tayo umupa. Ma, dahil okay naman po sa inyo, aasikasuhin ko na po agad bukas para masara na ang deal. CJ, bago pa naman ang bahay na ito, huwag mo na silang tawaran sa presyo. Opo. Magbabayad na po ako bukas ng tanghali. Isauli niyo na rin po yung inuupahan nating bahay ngayon. Hayaan niyo na kung ayaw ibalik ng may-ari yung pera. Huwag na huwag kayong makikipag-away sa kanila. Huwag kang mag-alala. Kailangan mo pa ba akong turuan sa gagawin ko? Sige lipat bahay na tayo bukas. Pasasabihan ko si Tito na pumunta rito para tumulong. Halatang kayong magkapatid, hindi na talaga makapaghintay. CJ, magli-leave ako bukas. Umuwi kayo rito sa tanghali para kumain. Tapos sabay-sabay na tayong maghakot. Ang galing naman. Napaka-komportable naman ng kama na ito. Lanlan, bakit nagmamadali ka yatang umalis? Hindi mo man lang dinala yung mga damit na binili sa iyo ni Tita Zu. Ayoko niyan. Hindi ko siya tita no. Hayaan mo na. Normal lang na may sama ng loob sa akin si Xia Ulan. Dahan-dahan muna natin. Ang batang ito talaga, lalong nagiging bastos at walang galang. Ang tatay ni Lilan at madrasta niya, si Teacher Go.
Juanzi, may sasabihin ako sa iyo. Juan, sumama ka sa akin sa labas sandali. Tungkol ba ito sa papa mo? Sana ay ilihim mo ito. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Pakialam ko roon. Ganyan na naman siya kung makitungo napakalamig. Parang ikamamatay niya kung kakausapin pa ako ng kahit isang salita. Na parang iyon na ang katapusan niya. Ano namang pinag-usapan niyo nung pinakamagandang babae sa klase? Anong pakialam mo? Napakapakialamero mo talaga sa mga bagay na wala kang kinalaman. May pagsusulit sa Ingles mamayang gabi. Sa ibang mga subject naman napaka-aktibo niya. Pero pagdating sa klasiko sa Ingles, ni hindi man lang niya tinatapunan ang tingin sa ordinaryong araw. Ito, paano naging posible ito? Walang mali sa listening part. Hula-hula lang ba ito? Halos tama rin ang karamihan sa reading at fill in the blanks. Teacher Zhao, nakatayo kayo sa likod ko. Sobra akong napipressure. Hindi bababa sa 130. Hindi pwede ito. Masyadong agaw pansin. Para hindi na kailangang magpaliwanag pa. Kailangan kong kontrolin ang score ko para maging kapani-paniwala. Juan, lilipat na tayo ng bahay bukas. Ang mga bedsheet at kumot natin dito sa bahay, masyado nang luma. Parang hindi magandang dalhin pa doon. Ma, ganyan din po ang tingin ko. Kaya bumili na lang tayo ng mga bago bukas. Hindi naman ganoon kaganda ang kalidad doon sa maliit na palengke. Kaso ang hawak kong pera ngayon. Ma, kakaunti na lang ba ang hawak mong pera ngayon? Kasama na ang 3,000 na ibinigay mo. May 7,800 mahigit lang ako ngayon. 4 ang kama sa bagong bahay. Malaki-laki rin ang magagastos para sa mga gamit sa kama pa lang. Nag-aalala ako na baka hindi magkasya ito. Lagi akong gumagastos kasama si kuya araw-araw. Napakagastos ko nga. Nakalimutan ko na si mama, na namumblema pa rin sa ilang libong piso. Hay! Ma, maupo ka muna ng maayos. May kailangan akong ipagtapat sa iyo. Ihanda mo muna ang sarili mo. Bakit ano iyon? May problema ba? Ma, ang bahay na lilipatan natin bukas. Sa totoo lang hindi naman talaga upa iyon. Binili ko iyon, tapos inilipat na ang titulo kay Kian. Anong sabi mo? Binili po. Sa totoo lang may hawak po akong mahigit 1,000,000 piso. Saka natatakot po akong baka hindi kayanin ng puso nyo. Kaya hindi ko po sinabi agad ang lahat sa inyo. Ma! Ang Juan ko. May narating na talaga sa buhay. Sa buong buhay ko bilang nanay nyo, wala na akong hihilingin pa.